Pati yung makarinig din yung naraw. Ay, sarakat mo yung mga kakanin. Yan, drag mo na dyan sa planggana. Tuturan, mga naman roofing. Araw lang eh. Kadaw! Yun na. Kadaw. Pero na guys. Ay, ganyan pala tayo naglaog. Bakit pa sa inyo? Sundahan, mabigyan natin. Sa oras na nga na to ay pumasok na talaga yung tubig dito sa loob guys. Meron sana kaming plano bago to. Hindi lang talaga naman expected na tataas siya dahil nga nung nakikinig kami ng balita is hindi naman daw talaga tumbok yung Bicol. So in-expect namin na baka hindi ganito, magiging ganito. And hindi tataas masyado yung tubig dahil nga yung balita nila is mas malakas yung nung last year. Nasa 700 mm daw yung tubig. Ngayon 400 mm lang daw. So, pareho lang din guys, last year, ganito din yung tubig kadami. So, ayan, siguro nag-ano lang kami, masyadong nag-relax kami dun sa balita. And ayan, ang nangyari. Pero at least na itaas natin yung mga gamit natin at hindi siya nabasa. So, meron tayong mga pinaglagyan dito sa loob. Tapos, nung sumilip nga kami dito is nakita nila to, yung snail na nakaakyat sa puno ng papaya. Yung puno ng papaya na yan guys, hanggang ngayon is hindi siya naputol siguro kasi nasa likod ng bahay, so hindi siya talaga yung dinaanan ng hangin na malakas. Kaya meron pa tayong puno ng papayang nabubuhay. And ito na yung itsura namin dito sa loob. Diyos ko po. Meron talaga kaming plano dati na tatakpan sana namin yung dalawang pintuan. Lalagyan namin ng yung kung may plastic o kaya sandbag para yung tubig hindi papasok sa amin. Kaso nga lang, sobrang bilis ng pangyayari. Hindi na namin nagawa. Doon pa lang sa pagtataas namin ng gamit, naubos na yung oras namin and nandyan na pumasok na talaga yung tubig. Dito nga, sinusubukan namin tanggalin itong TV at baka abutin ng tubig guys. Kaso nga lang, nawala na yung yung pangtanggal nitong tornilyo. Meron pala tong sarili niya na pangtanggal, yung bracket ba. Kaso nawala. So, sinusubukan ni Papa Aldin Supplies. Kaso nga lang ay mahirap. So, pinabayaan na lang muna namin dyan kasi medyo mataas pa naman bago abutin ng tubig. Si Elapot nga ay dinala na nga natin dun sa kila Ate Helen. And nakikita nyo yung kisame namin nagsisimula ng magbasa-basa. Kasi nga, di ba sa labas natin wala pa yung kisame. So, yung hangin papunta dito sa harapan ng bahay kaya pumapasok sa loob yung sa kisame natin. So, mamaya aakit na rin tayo doon kay Ate Helen dahil baka tumaas pa to. Mabababad tayo maigi sa putik. Ang iba rin ng amoy. Yung parang galing sa sa bundok siguro to, puro putik yung dumadaan sa atin. And meron pa nga dito sa likod nakita namin na may manok. Pinagkukuha yan guys ni Kuya Kiel, lahat ng mga manok-manok na nasa labas. Marami nga tayong nakita dito. And yung puno ng saging natin, sana hindi ianod para naputol kasi yung puno ng saging pwede pa natin yun gawing merienda. Kasi baka matagal pa tayo bago magka-kuryente, magka-internet. So, bago magkabiyahe dito sa Bicol kasi marami siguradong puno ng kahoy na putol-putol sa kalsada. And pati yung mga aso natin guys, syempre, nandito rin lahat kila Ate Helen. Ayan nga yung isa humabol. So, lahat yan sila, yung baboy, yung mga manok, yung mga natin, aso, sobrang dami, nandito sila lahat. So ito guys, bagyong to, alam nyo ba, pinaka worst ito sa lahat ng na-experience ko. Naaalala nyo guys, nung buntis pa ako kay Ella, binaha din tayo dito. 2020 yon. Tapos last year, and then ngayon, so pang 3 times na ng bahay natin na inaabot ng baha. 'Di ba nung 2018 natin yung pinagawa, hindi naman dito bumabaha sa kanong mga nakaraan pa. So, nung ngayon, na binabaha na tayo simula ng 2020, ayan, siguro, dapat nga napataasan natin. Kasi ito si Ate Helen, guys, di ba nagpagawa siya ng bahay nung 2022? Kasi nga, bumaha na. So, yun na yung naisipan niya, napataasan yung bahay niya para meron kaming evacuation center pagka ganito yung sitwasyon. And nakikita nyo nga itong puno, guys, ayan, sa may kalsada, natumba na, hindi na kinaya. Alam nyo ba, mas matanda pa yan sa akin. Hindi pa ako buhay. Nandiyan na yung puno na yan. So, ayan, natumba na siya guys. And natamaan niya din yung kainan doon. Sobrang lakas pa rin kasi ng hangin.
Alam niyo kung anong oras na to? Alas 2 na ng hapon. Nagsimula pong lumakas ang hangin at lumakas yung ulan is 10 a.m. ng umaga guys. O, tingnan mo kung ilang oras na yan. Pinaka worst talaga ito sa lahat ng na-experience namin. Dahil sobrang tagal niya po na nalalasa, na binabayo ng hangin yung lugar namin. Sobrang tagal. Halos 7 hours to 8 hours na ganyan ang itsura namin dito. Mga nakatayo lang kami dito sa bahay ni Ate Helen kasi sobrang dami namin. Tapos pumapasok din yung tubig sa may bubong nila kaya basang-basa rin kami kahit nandito kami sa taas. Pero nung kalaunan nga ay naisipan din namin na pumunta sa mas mataas na lugar, doon sa kabila. Nilakad namin, hinatid namin yung mga bata guys. Kasi baka tumaas pa yung tubig. Umabot pa kasi ng halos sa may bintana na malapit. Iyo gumasa mo igwaman. Sino mapalan? Ang agi. Kakarigos, kakarigos. May bagyo ba? May bagyo ba? Gago para may bagyo no? May bagyo? O may bago? Wala eh. Hindi ka na nagpaparamdam. Hindi mo na ako kinakamusta. Ano ba? May bago no? May bago to? May bago to? Pag ganyan, may bago yan. Pag di na nagparamdam, wala na. Tigilan mo na. Ginagago mo na ng sarili mo. It's time to go back. Kapag ginawa na nga namin katatawanan kasi nga naman ma-stress at malungkot kami sa mga nangyayari ay ginawa na namin katatawanan yung pagbaha dito. And ito na guys, ang taas pa naman ng TV so hindi na namin tinanggal. Medyo bumababa na rin siya kanina hanggang dyan yung tubig. So mag-start na tayong mag-abang ng pagbaba. Ngayon ay 5 o'clock na guys at ito pa rin yung itsura natin. Ang maganda kasi kapag ganito na nababantayan nyo yung pagbaba ng tubig is hindi kayo mahihirapan maglinis. Mag-aalas 5 bago tumigil ang ating bagyo dito sa Bicol area. And ayan, kalahati na lang doon sa may terrace. Kanina punong-puno ang terrace natin ng tubig. So kapag mga 1 inch na lang yung tubig sa loob ng bahay, mag-start na tayo maglinis. And dito tayo mag-give sa labas ng panglinis dahil wala pong buhos yung mga gripo. Walang kuryente. Ito yung itsura natin ngayon. Grabe, naging dagat yung palibot ng bahay, oh. Buti nga bumaba na kanina, nandun sa taas, diba? Nag-terrace natin. Ngayon, pababa na kaya maglilinis na dito sa loob. Sobrang dilim. Habang bumababa yung tubig, sasabayan natin ng paglilinis. Wala kasi tayong magagamit na tubig dahil walang buhos yung gripo. So, ito yung gagamitin natin na tubig, yung tubig ng baha. Ito naman yung nangyari dito sa likod natin. Nag-start na rin si Papa Alden maglinis na itong mga gamit natin dito. Buti na lang hindi sila inanod ng baha. Nandyan pa rin naman sila. Yan ang mga itsura. Diyos ko po, grabe. Grabing linisin talaga nito. Bali, kinuha kami doon ni Papa Alden, doon sa evacuation, yung pinuntahan natin doon sa may resort. Medyo mataas ang lugar doon. Nandun kami ni Kuya Kel, ng mga bata. Si Papa Alden lang nandito. Tapos nung nakita niya na bumababa na, kinaon niya na kami para magtulong sa paglilinis. Ayan nga si Kuya Kel nag-i-start na dyan. Ang mahirap pa nito guys is walang kuryente. So, pahirapan tayo dito. Buti na lang din at meron tayong solar. Ayun yung solar natin, sobrang liwanag. Nakatulong talagang maigi sa paglilinis namin. Hanggang ngayon guys, wala kaming kuryente. Halos mag 1 week na bago ako makapag-edit nitong video na to, bago may upload sa inyo. Dahil wala po kaming kuryente, walang internet dito. Hanggang ngayon, dumadayo kami sa ibang lugar para makapag-upload, makapag-charge. Pero yung iba naman dito sa kapitbahay, nagbubukas ng generator. So nakakapag-charge kami sa kanila. Pero yung pag-upload talaga, walang data guys. Walang
smart. Walang TNT, walang dito na SIM card, walang mga cell site. Kasi nga walang kuryente. Kaya ayan, talagang pahirapan. So ayan yung ginagawa natin, ito. Nililinis na natin ngayon. Pag hindi mo kasi nilinis, titigas yan guys, mahihirapan kayo. So ayan, medyo bumaba na talaga yung tubig, kaya mag-start na muna kami maglinis. At ayan na nga, natapos na. Ito na ang itsura ng ating bahay. O diba parang hindi binaha? Sobrang dilim lang talaga guys. So ayan, dito na tayo matutulog mamaya. Kukunin na natin yung mga bata. Okay naman yung mga sopa natin. Ito naman yung ating kwarto. Okay naman. Nalinis na rin natin, diba? Tanggal lahat ng mga putik. Kailangan mo talagang sasabayan. Pag hindi nyo sinabayan, naku, sandamukal na putik. Pahirapan. Ito naman yung ating CR. Diba? Okay na. So, may nakita ako dito. Tignan nyo. Umiilaw pa yung mata niya, oh. Ano ba yan? Bakit blurred? Nakakita ako nagagamba. Grabe, nakakatakot. Nagpapasukan yung mga insekto. Nung sa may kalsada nga nakakita sila ng ahas na malaki. So, bukas ulit. Abangan ang susunod na kabanata. Pasok na ako guys. Pilalamig na ako guys. Na kami guys. After Baguio guys. Ito makikita nyo. Pinalingan nila maglinis guys. Guys, kakain na naman. Galing pa lang yung koronan. At ito, umiiyak to kanina. Super iyak. Saan? Hinahanap si mama at si papa. Sabi ko na eh. Dito rin sila guys nagpalipas ng gabi dahil yung lugar nila is mas mababa sa amin na doon sa may dulo. Diba dito rin sila mga nakatira. So dito na sa amin natulog dahil malinis na at tuyo na. Doon kasi sa kanila mahirap at basa pa talaga. So ayan, dito pa rin, para rin kami nasa evacuation center. Ang dami, para sila diyang anong tawag doon, dinaing ba?